ang sunod, eto, mga kababayan. DILG Davao, sinabing malabong maupo si Digong bilang mayor. Nako. Ano nga ba ito, Kent? Si Digong po ay malabo, no, na maupo bilang mayor ng Davao. So bakit nga ba? Alamin natin. Bakit nga ba malabong maupo si Digong bilang mayor ng Davao? Ayon sa DILG ng Davao. Good news yan. No? Ito, Ma'am Olive, pakinggan natin. Malabo pang maupo bilang alkalde ng Davao City si dating Pangulong Rodrigo Duterte habang nakakulong pa siya sa ICC. Sa kabila nito, mga anak at apo pa rin niya ang posibleng magpatakbo sa lungsod. Nasa frontline balitang yan si News 5 Mindanao correspondent Pril Montalvo. Landslide ang pagkakapanalo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang mayor ulit ng Davao City. Tinalo niya ang dati niyang cabinet secretary na si Carlo Nograles. Ang problema, nasa kustudiya ngayon ng ICC si Mayor-elect Duterte sa The Hague sa The Netherlands. Kaya ang tanong ng mga Davaoenyo, pwede ba siyang mag-work from The Hague? Ang sabi ng DILG, ito mga kababayan ha, i-interrupt ko lang. Ang sabi ng mga Davaoenyo, pwede ba daw si Digong mag-work from The Hague? Ba't hindi ka mag-apply doon sa call center sa, Alorica? Bakit hindi ka mag-apply ng call center doon sa, tawag doon? Concentrix. Kung mag-work from The Hague ka lang pala. So ngayon pala mga kababayan, okay na pala pag mayor ka mag-work from The Hague. So anong kwentang mayor ka kung mag-duty ka sa The Hague tapos work from The Hague? Ba't hindi ka na lang mag-apply ng mayor doon sa Alorica? Yeah. Aba, ang tindi. Alam nyo, minsan mga taga Davao na mga bumoto kay Digong, no? Huwag kayong magalit sa akin. Nag-aral ba kayo? Hindi ko kayo minamaliit pero parang gano'n na rin. Yeah? Nag-aral po ba kayo? Tatanungin ninyo kung pwede ba si Digong mag-work from The Hague. So kung may baha sa Davao, mag-video ko lang si Digong. Mga ganyan. Sige, simintuhin nyo yan. Sige, ganyan. Uso na pala ang work from The Hague ngayon. Parang si Alvarez, work from home. Aba, antindi nyo Parang wala pa sa batas ng Pilipinas yung ganyan na ikulong ka sa The Hague tapos mag-mayor ka sa Davao, ang tawag yung work from The Hague. Pwede ka lang apply ng call center. Okay na pala yung ganon. Pwede ba daw yon? Tanungin natin ang DILG ng Davao. Hindi pwede. Hindi sa oath-taking pa lang ng mga nanalo sa eleksyon, required silang personal na manumpa at hindi pwedeng virtual lang. Hanggang katapusan lang din ng Hunyo ang ibibigay na palugit sa mga nanalo para manumpa. Yun nga lang, Setyembre pa ang susunod na hearing ni Duterte sa The Hague at wala pang balita kung pansamantala siyang makakalaya. Ayon sa DILG, kung hindi aabot si Duterte, ang anak niyang si outgoing Mayor Baste Duterte na nanalong vice ang magiging acting mayor ng Davao City. Mangyayari sa niyan is the law of succession. Of course, is nandoon pa si President, former President elected as city mayor, ang magiging acting city mayor is the elected vice mayor. So, which is Mayor Baste. Posible namang anak ni Congressman Paulo Duterte na si Councilor-elect Rodrigo Rigo Duterte II ng District 1 ang magiging acting vice mayor. Dahil siya ang may pinakamaraming boto o highest percentage vote na nakuha mula sa mga nanalong konsehal sa 3 distrito ng lungsod. Paglilinaw ng DILG, walang matatanggap na sahod ang dating Pangulo bilang alkalde hanggat hindi pa siya nakakaupo sa kanyang pwesto. Pansamantala lang din daw ang pagiging acting mayor at acting vice mayor. Sa Omnibus Election Code, nakalagay doon na once na proclaim within 6 months na, tapos hindi fails to assume na yung vacant, yun siya. Pero depende kung ano ang cause of failure to assume. Considered vacant unless said failure is for a cause or causes beyond his control. Sa kaso ni Duterte, maituturing daw na causes beyond his control ang pagkakakulong niya sa ICC. Kaya posibleng ideklara lang na temporarily vacant ang pwesto niya. Ibig sabihin, kahit lumagpas ang 6 na buwan at hindi pa rin siya nakakauwi ng bansa, pwede pa rin siyang maluklok sa pwesto. Kasi temporary vacancy yan. Ma-permanent lang yan siya kung
ang cause of vacancy is namatay, dies, failure to assume office, incapacitated, or voluntarily resigns. Nagbabalita mula sa frontline, Bril Montalvo. O ngayon mga kababayan, so ang sabi ng DILG, after 6 months, hindi makauwi si Digong at hindi makapanumpa. No? Hindi, kasi bawal daw kasi yung manumpa na online, dapat presence daw, nandun yung katawan niya, physically presence. So ngayon, mangyayari dyan, magiging acting mayor si Baste kasi siya ang vice at magiging acting vice mayor ang pamangkin ni Baste na number 1 city councilor. So ngayon mga kababayan, speaking, kung halimbawa, acting si Baste, acting ang kanyang pamangkin. So, may possibility pa pala na pwedeng mag-file ng petition si Nograles. Bakit? Hanggat umabot ng 6 months, wala pa rin si Digong, may possibility na ang pwesto na yan ay mananatiling slot. Slot yan, may sinasabi dyan na wala. Diba? Parang open pa rin. So may possibility na pwedeng mag-file ng motion si Nograles. Diba? So may possibility na si Nograles ang upo. Kasi temporary lang yan eh. May vacant o vacancy. So ngayon, hindi pa talaga mayor si Baste. Vice pa rin talaga siya. After 6 months yan ha. After 6 months, wala pa ring mayor. Kasi acting lang si Baste. So sila pa rin ang sila pa rin ang manunungkulan. Si Baste ang kasi siya ang vice pero acting lang siya. Ang magiging vice ni Baste, yung number 1 city councilor na pamangkin niya na anak ni Pulong. Ang problema lang, pwede pa ring mag-file si Nograles ng complaint or anong tawag dyan, motion na siya ang uupo. Bakit? Hanggat matapos ang termino, mananatiling bakante yan eh. Pag lumagpas 6 months, hindi si Digong nakauwi ng Pilipinas, may possibility na after 6 months, si Nograles ang magiging mayor. Di ba? Siyempre, tutugunan agad yan ng korte kasi maingay ang Davao Ma'am Arlene Pabular, may galab shout out po. So may possibility pa pala na si Nograles magiging mayor. Kasi si Baste at saka si pamangkin ni Baste na anak ni Pulong, acting lang sila eh. So kahit acting sila, bakante pa rin ang pagiging mayor. So kung mag-file ng petition or motion si Nograles, may possibility. Or baka sabihin ni Nograles, pwede ba sa Davao magboto ulit? Naku. Bakit ka apektado, Kent? Hindi ka naman taga Davao. Hindi naman talaga ako taga Davao. Davao del Norte ako, pero hindi ako Davao City. Bakit ko ipagmayabang yung Davao City na amoy tae? May tae naman talaga sa Davao. Aba. Sige nga, tanungin ko nga kayo taga Davao, kung maunlad yung bayan ninyo, ba't na ang daming mga taga Davao sa Maynila nagtatrabaho at hindi dyan sa lugar nyo? Bakit? Kung maunlad ang Davao City, bakit yung mga taga Davao City pumunta pa ng Maynila at dito nagtrabaho? So, ibig sabihin, hindi pa rin unlad. Hindi totally unlad. Di ba? Hindi ko kailangan agawin na taga Davao City ako. Davao del Norte ako. Marami kaming mga tourist spot. Yung Davao nyo, anong tourist spot dyan? Yung Durian, higanting Durian dyan sa airport. Diba? Init nga ng airport nyo eh. Diba? So, yun lang, mga kababayan. So, may possibility pa pala na si Nograles magiging mayor. Kasi hanggat si Duterte hindi makakauwi in 6 months, mananatiling bakante. Acting lang. Acting lang si Baste. Hindi talaga siya yung mayor. Humahalili lang. Sa madaling salita, substitute. Hindi prostitute Si Pulong lang mahilig sa ganun. So yun lang mga kababayan, yung ating content. And the next, eto na.
Alam niyo sa totoo lang mga kababayan, eto. Ang mga DDS, natawa ako. Yung mga DDS, pinakalat na naman nila ngayon. Ma'am Lily Tonini, hello po. Ma'am Melby and kay Lady Dior, mega love shout out. Mga kababayan, natawa ako kasi yung mga DDS, pinapakalat nila na panalo na daw si Duterte at iniwan na daw ni ICC Prosecutor Karim Khan ang kaso ni Digong. Nagbubunyi sila. Bakit nga ba